Ito po yung tungkol sa nangyari kay Vice Ganda at kay Ayon Perez dun po sa Philippine Airlines flight nila pabalik ng Pilipinas. Mali. Ito po yung tungkol kay Casey Concepcion, yung balita na nagpakasal na raw po sila ni Steve Michael sa Switzerland. Meron pa raw issue na nagparetoke si Casey. At ngayon, buntis na si Casey. Kumusta na po kayo mga pinakamamahal namin kachika? Heto na naman po tayo sa isang programa na ayon sa inyo ay nagsisilbing dextrose, paracetamol, antibiotic, pampalimot sa mga problema at mga bumabagabag sa inyong damdamin. Maraming salamat po sa malayuan at malapitang suporta. Syempre Romel, di ba yung pagtanaw atin yon? Ay opo, kaya naman po lagi po kaming naghahanda po para sa inyo. Ayun, ako ano naman kaya masasabi? Bakit para word na word na siya? Baka iniintindi niya yung kampina. Wendell Alvarez aka Barikutot. Siyempre nandito lang po kami aaliwin namin kayo sa aming mga intriga at mga issue dito sa loob ng Showbizlandia. Ay basta, tuloy-tuloy lang po ang ating pagkakasiyahan. Alam naman po namin sa maliit na paraan. Nandyan po kami sa inyo at kayo sa amin. Siyempre, dito lamang po sa ating programa at ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po. Ayan. Nako, ito pong una naming tutukuyin na paksa. Medyo gasgas na po ito kung tutuusin. Pero bigyan po natin ng isang parehas at malaliman na opinyon. Diba? Pag-opinyon at pagkukomento. Ito po yung tungkol sa nangyari kay Vice Ganda at kay Ayon Perez. Nakabalik na ng Showtime nung Sabado. Dun po sa Philippine Airlines flight nila pabalik ng Pilipinas. Ano yung version ni Vice? Ang pinalalabas kasi sa kwento niya ay parang naging chance passenger pa sila. Ganon. Na hindi at naman overbook dapat. Daw. At overbook daw ang PAL nung araw na yon. Kaya doon siya nanggagalaiti na yung dapat nakalalagyan nila, hindi ibinigay na sa iba. Kasi dahil daw meron daw dalawang sirang upuan ang PAL noon. Pero alam mo, pagka gano'n na may sirang upuan, talaga hindi pinauupuan yun. Hindi pinagagamit yun. Kesa nga naman sa maaksidente pa o masaktan yung pasahero, hindi talaga yun pagagamit. Eto naman kasi nung one time, nung magpunta kami nila Wendell at ni Tina sa Bacolod, nakausap namin yung mga taga-airport. Hindi ba madalas nadidelay ang mga flight natin? Na para ba lumalabas na pag kayo ang magdedeklara ng delay, okay lang. Pero sa mga pasahero, hindi. Dahil maraming kasunod na yun. Pwedeng may meeting, hindi nakarating. Pwedeng may dadalawin, hindi nakita. Pero ang sabi sa atin, di ba? Akala lang nila ganun kasimple, madelay ang flight. Nagbabayad pala yung aeroplano, yung kumpanya, dun sa delay na yun, dun sa lugar. Alam mo na mabuti sinabi mo rin yan para maintindihan. At to, maganda to kasi lagi tayo nagagayat, di ba? Pag kami ang nalilate, iniiwan nyo kami. Di ba mga ganyan? Pero pinaliwanag sa amin na, 100,000. Ilang minuto lang, ilang 100,000 pala binabayaran nila doon sa espasyo. Kasi babayad nila sa nila. parking area. Yung pinaparkingan ng tapos sa mga ground stewardess pa. Babayaran nila yung lahat. Lahat yun. Lahat ng mga nagmamando. Okay. Pero totoo rin yung punto na bakit ganon? Ang mga taga-business class at economy, magkaiba ang pagtrato. Kasi nga naman kapag naglabas ka ng batas tungkol sa pagbiyahe, kung ano yung binabayad na mayayaman sa business class at kung ano rin na ibinabayad ng mga kababayan nating tulad natin na kahit pa inutang sa 5-6 yung pinambayad sa ticket, pinaghirapan din po yun. Diba? Kaya dapat across the board. Kumbaga, pantay-pantay. Dapat kung nasa business class ka at nasa economy ka or kung ano man, first class, dapat pantay-pantay lang. Ang katwiran ng iba, bakit ako magbi-business class? Sa economy na ako, pagka mahal-mahal. Bakit? Kapag bumababa aeroplano doon sa destinasyon, naghahati ba yan? Diba? Nabibiyak ba yung aeroplano? Yung mga taga-business class ba, unang bumababa at tayo naiwan sa ere. Nahati na yung aeroplano. Totoo rin naman po yun. Pero dapat nililinaw sa mga pasahero talaga kung ano ang tunay na kwento at istorya kung bakit nawawala ng upuan. Yun. Dapat kasi lagi may pagpapaliwanag. Kasi tayong mga pasahero, nag-iisip tayo, bakit ganun? Bakit hindi naman lang iniisip ko kapakanan namin na may meeting ako? Kaya ako nag-aeroplano kasi gusto ko makauwi kasi may pupuntahan akong
ba't ganon? Pero ako kasi meron akong magandang karanasan sa Philippine Airlines. Bukod sa ating paniniwala na pinakamaganda ang take-off at touchdown ng Philippine Airlines, yung kay Tina. Nung isama ko si Tina sa Canada sa isang show namin, na-upgrade siya. Alam mo kung bakit siya na-upgrade? Maraming bakante sa business class. Oo, ganun din sila ka-alaga sa kanilang mga pasahero. Tama. Nag-upgrade sila bakit nga naman, lilipad din naman yun eh. Meron o walang laman yung silya. Pero pakinabangan na, di ba? Kaya lang, hindi bibigyan nung giveaway dun sa hindi bibigyan kasi pinalipat ka lang sa mas magandang upuan, di ba? Yun. At saka bilang kasi yun eh, yung sa mga business class. Kaso merong hindi nakarating. Na-upgrade si Tina nung panahon na yun. Ang totoo po nito, kaya galit na galit si Vice Ganda, isipin mo, sikat na sikat siya, bilyonaryo siya, Vice Ganda siya, pero nakaranas pa siya ng ganito, kaya paano na ang hindi katulad ni Vice Ganda? Isang napakalaking insulto po para sa isang Vice Ganda ang nangyari sa kanila ni Ayon dyan sa Philippine Airlines. Tanggapin natin ang katotohanan. Kaya nagsisintir ang kanyang kalooban, Vice Ganda ka, sikat na sikat ka, pero ayun ang nangyari sa iyo. Paano pa iba? Correct. Diba? Yun naman pinupunto niya. Tama siya doon. Tama yun. Kaya lang nga, ang nangyari parang nanggaling na siya sa masaya eh. Yung sabi niya nga siya, yung nanggaling kami sa masayang bakasyon. Naputol tuloy. Dahil sa inyong pal. Kaya nangyari, pagpunta niya doon sa counter, sinabihan daw siya ng counter na overbook. Overbook daw. Kaya tapos yung kanila doon na upuan na dalawa, parang ibinigay doon sa iba. Magkaiba kasi nung pala, meron palang dalawang upuan na talaga hindi po pwedeng paggamit dahil may problema. Naku, nakakita na ako ng isang Pinoy, Phil-Am, na talagang nung umuwi dito, binigyan siya ng sangkaterbang problema ng eroplano. Sobra talaga. At never again, sabi niya, doon sa airlines na inaano niya, tinutukoy niya, merong silang upuan, hindi gumagana yung mga gadgets, mga ganon, di ba? Ito ba yung pamilya na? Ito ba yung pamilya? Oo. Galing na Amerika. Yung Pinoy. Chef. Correct. Tapos, pero alam mo, nagbigay din siya ng kagandahan ng puso na inunawa. At naging malaking leksyon yun para sa Philippine Airlines na huwag nang mangyari pa ulit. Totoo. Diba? Ang sama ng loob niya, isipin mo naman, kasama niya yung pamilya niya. Pagkatapos, hindi pala po pwedeng upuan dito. Inilipat sila sa ganyan. Tapos, mayroong mga gadgets na hindi umaandar. Ay, nako, napakahirap naman talaga magbiyahe na. Ang akala mo kasi, pag nagbiyahe ka, nasa Erika, tahimik ka na lang. Correct. Pero may mga problema pala. Ang hirap ng ganon. At saka yung panatag ang loob mo dahil nagbayad ka ng tama. At ini-accept mo, kaya ka nagbayad ng tama kasi gusto mo na makomportable ka, pero hindi yun ang nangyari. Pinaghirapan mo yung pinambayad mo ng ticket. Saan mo man kinuha yung ipinambayad mo, ang inaasahan mo, katapat nung ibinayad mo, yung serbisyong ibibigay sa'yo. Yun naman. Diba? Kaya, napagtataka ko lang sa Philippine Airlines, yung aeroplano, pag nandun, doon pa yung na-inspeksyon yun. Lahat, pati mga gulong, pati yung mga gasolina, lahat. Ba't hindi na-inspeksyon na may sira pala ditong upuan? Ba't hindi ka agad-agad yung palitan? Yun din, isang butas din yun na dapat nila talagang ipinaliwanag. Kasi di ba lahat nga ini-sprayan, lahat. Meron pa nga yung aalis na lang, pinasok ng ULC, pinasok ng ibon. Di ba? Kaya dapat talaga na ipapaliwanag po ng maayos yan. Siguro naman si Vice Ganda, kung magandang paliwanag sa kanya at pareho ang sinasabi nung nasa ground at saka nung ehekutibo, walang problema eh. Ang problema kaya siya pumutok, magkaiba ang dahilan. Kaya nga sabi niya, mag-jack and poy na lang kayo. Magbato-bato-pick na lang kayo. Magbato-bato-pick na lang kahit bibigyan kayo ng magandang flight sa iba ng airlines. Diba? Isang ano yun. Malaking insulto yun para kay Vice Ganda. At sabi nga ng kaibigan ko, si Vice Ganda na yan na alam nila na sikat, kayang bumayad kahit na 10 ikot pa nung flight nila. True. Kayang-kaya niya. At alam nila na talagang personalidad ito na talaga nagsasalita. Pag hindi niya nagustuhan, nangyari pa sa kanya yan. Paano pa tayo? Kaya nga, Diba? Pero alam mo, parang may naanuan ako. Kasi may isang showbiz personality din. Na yung parang nagwala siya pag ng Philippine Airlines. Dami niyang talak, dami niyang Ngayon, rinagaluhan siya ng Philippine Airlines ng 1 million miles. Ganon? Oo. Ganon? Oo, rinagaluhan siya ng 1 million. Para wag na lang magreklamo. Hindi, nagre-reklamo. Pero ibig sabihin, yun yung pampalubag loob ng Philippine Airlines sa kanila. Meron naman isang
actress na talagang kinainisan ng mga flight stewardess. Ay, bakit? Aba pinakukuha yung blouse niya dahil pagbaba daw, meron siya attend na ribbon cutting. Pinapaplancha. Sa flight stewardess, yung damit niya. Abay, kasama pa ba yun? Buti hindi pa pinaglaba. Grabe naman. Diba? Ba't may plansa ba doon? Kompleto naman sa taas. Kompleto. Pero hindi naman katungkulan ng mga FA na kunin ang damit mo at planchahin para sa iyo. Mali naman yon, di ba? Sana kung ganun ka-arugante. Di ba? Maiinis ka talaga, di ba? Grabe yun, Pero ako, sa lahat talaga, hindi pa ako nakaranas ng delay sa Philippine Airlines. Wala pa. Nako, ayoko na magbanggit pa ng isang di ba? Meron pa nga sinasabi nila kaya nga yung Asian spirit na wala rin din. You fly Asia, you land the spirit. Di ba? Pero ako naka-experience ako maiwanan ng aeroplano. Ay, dahil? Bakit? Dahil first time ako noon, nasa Japan ako noon Siyempre, excited ka, duty free. Ayun. Pauwi ka dito. Excited pa naman ako. Ayun, kaka-duty free ko. Pagdating ko sa, wala ng tao. Iniwan ka na pala. Hindi mo narinig yung last call. Siyempre, nasa isip kasi mabilang ko na pasalubong pamilya. Kung narinig ko, ano mo yun? Ganda. Pero merong isang airline company ngayon na yung bibilhin mo sa duty free, pinababayaran. Pag nag-check-in ka. Oo nga. Duty free na yun. Nasa loob na ng airport yun. Correct. Diba? Pinababayaran pa. So, anong nangyari? Nagbayad ka ulit ng ticket? Eto na. Hindi. Ito na. Nakalipad na. Tinawagan ko yung promoter ko, yung may-ari ng club. Pinasundo na naman ako ngayon. At hindi na ako, kinuha na ako na pati bagong ticket na yun. Babayaran ko yun. Ganun. At nagtrabaho ko nung 10. Na-rebook ako after 10 days. Kaya nakapagtrabaho po ako sa club nang wala na akong bayad. Pero alam mo, kasalanan mo rin yun. Kasalanan mo yun. Hindi ka maaari magreklamo dahil nandun naman yung flight time. At saka tinatawagan na daw pala ako nung araw. Sabi, hinahanap ka na pala, hindi mo na first, second, third call yan Calling Romel Chica. Kasi ang bata, nag-iisa kasi ako noon, wala akong kasama. Tapos, first time ko lang sa Japan na pauwi. Kaya excited. Kaya kailangan talaga ingatan, lalo na yung ganyan, di ba? Napakahirap bumiyahe na hindi mo alam mga rekotitos. Sobra. Di ba? Kaya, yung kay Vice, malaking insulto sa kanya yon. Kaya siya, ang pinagtataka ko lang, bakit niya nakita si Ayon sa pintuan ng eroplano na ayaw sumakay kung hindi siya makakasama? Akala ko ba dalawa sila na ipinamigay ang upuan? Ba't nandoon si Ayon at ayaw lang sumakay dahil hindi siya kasama? Hindi, ang ata, si Vice lang umano doon sa counter. Tapos si Ayon ata umalis na. Kasi siya lang nag-aasikaso doon sa counter Tapos siguro nadatnan niya doon si Ayon na nakatayo doon na ayaw pumasok dahil hanggat wala pa si Vice. Nakakaawa raw. Alam mo, mga dagdag na kwento na rin to di ba? Di ba dapat? Hindi pupunta si Ayon doon sa pintuan ng aeroplano. Doon sabay sila. Kasi kung nandun siya nasa counter siya, pwedeng sabihin na meron pa ditong pasahero, hindi nyo pa pwedeng isarado yun. Kasi nasa counter ka pa nga. Nagre-reklamo ka pa nililiwanag mo pa yun. Ayun yung paliwanag niya Ay nako, kung po pwede lang talaga na magkaroon na lang tayo ng buton, kanya-kanyang flight na lang. Pwede, sana ba? Mauuso yun, maniwala ka. Meron na sa Germany na ilalagay sa likuran mo. Ayoko naman yatang maranasan yun. Parang gano'n ba? Nasaan si nanay? Nandun na. Meron din mga kotse na lumilipad na. Nakakatakot. Alam mo, nakakatakot ang mga imbensyon. Di ba? Alam mo, sa totoo lang po, kami natatakot talaga. Kasi nasusulat yan Ito na diba? yun Yung second coming, di ba? Pag-unlad ng siyensya. Pag-unlad ng komunikasyon. Panghahalay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Mismong kadugo, di ba? Famine, yung tagutom. At ang pinakamatindi, yung paggigyera sa pagitan ng Israel at Palestine. Di ba? At ang nasusulat, di ba? Kaya nga sinasabi ko yung the one who helps Israel doesn't sleep. Kasi nasusulat sa Biblia, walang sinumang bansa na makagagapi sa Israel. Kasi yan ay bansa ng Panginoon. Nakakatakot. Tapos biglang may lilipad ng kotse. Meron ng buto na ilalagay sa likod natin. Ano yung mag-hello-hello tayo sa ere? Oy! Saan ka pupunta? Ano yun? Paano pag nagkabangga-banggaan?
tigo. Yun, Di ba? Di ba ngayon nga, di ba, yung tinatawag nila na drone, di ba? Mga drone. Pagka gusto mo kumuha ng picture, di ba nung una, dapat sasakay ka pa sa aeroplano. Para kukuha ng picture. Pag-ulag talaga, grabe. Yung komunikasyon, number 1 yan. Ayan na, may YouTube, may FB, may IG, may lahat. Kaya dapat maging mabait lang talaga. Tama. Grabe, kahirap naman nun, ano? Yung magandang gawin, pero madaling sabihin, mahirap gawin. Totoo. No? Kaya ano masasabi mo? You please talk to Vice. To Vice Ganda, never mind about the issue. You just go on for your work. So that's why you just give to the thanks to the Philippine Airlines that at least you have give you the time to. O saan na lang siya sasakay kung ayaw na niya sa Philippine Airlines? Cathay Pacific. Ano pa? Yung laging delayed. Ano yon? Ay, dahil delayed yung Cebu Pacific. O sige, kantahan mo na lang si Vice dahil dito sa karanasan niya sa Philippine Airlines. Ay, di kakantahan ko na lang si Vice ng well, rock and roll, well, Baka we will rock you. Ayun yun. Na binabago ng Pinoy ang lyrics, di ba? We will, choo-choo. Ay, actually, maganda kasi yan eh. Da-da-da-da-dan. Sige. Mga bandahan na. Go! Buddy, you're a boy, make big noise, playing in the state, going big and Walang tumama. Dito na lang. We will rock you. We will rock you. Para may nadidinig ako na. Himo. Pusan kanina. Yung tungkol sa mga flight at aeroplano, kantahan mo pa si Vice. Ay, kakantahan ko siya ng Yung lumilipad din, ha? Everybody does you. Hoy, flight ba yan? Flight? Sana man lang dyan, Denver. Living on a jet plane. I'm blazing. Anong blazing? Oh, I'm my blazing. jet Mahiya I don't know when I'll be back again. Oh, hey. Makakatanggap ka ulit ng sabina. Ayan, all my bags are packed. All my bags are packed. Tapos may madidinig kayo rin. Yan. Tell me that you want for me. Hold me like you're never. Gusto ko yung unang linya mo. Yung unang linya. All my bags are packed. I'm ready to go. Ano yung ginagawa nyo? Eto, nagpapak. Para gi-empake. Nagpapak na kami, bibiyahin na kami bukas. Di ba? Ay, naku, nakakaloka ka, Wendell. Makakatanggap ka ulit, tandaan mo. At sagutin mo na. Okay. At syempre, kalawang item, ano ba yan? Naku, eto na nga. Sobra naman talaga ang iba. Magkaroon lamang po ng content. Lumalabis na po sa kailangan lang. Oo, dapat hindi. Sana magpakatotoo po tayo sa ating mga binabalita kasi marami po tayo nalilinlang sa maling impormasyon. Oo, totoo. Kahit pa isa, 2, 3, 4, 5 lang po o maramihan ang nagsusubscribe o tumututok, mali pa rin po. Correct. Dahil fake news ang ating pinakakalat. Mali. Ito po yung tungkol kay Casey Concepcion kung bakit naman sa nakuha ng vlogger na ito yung balita na nagpakasal na raw po sila ni Steve Michael sa Switzerland. Wow! At dumalo may mga pictures at merong video. Dumalo raw si Sharon Cuneta, si dating Senador Kiko Pangilinan, at nando si Gabby Concepcion. Wow naman! Galing naman nila. Ano ka? Galing. At eto, pagkatapos nun, meron pa raw issue na nagparetoke si Casey. At ngayon, buntis na si Casey. Grabe, ang galing na manunulat na ito. Grabe talaga. Kaya dapat talaga mag-iingat po tayo dahil ang dami pong fake news na kumakalat talaga ngayon. Grabe naman tong fake news ito. Ang galing-galing nila mag-crop ng mga picture, no? Yung mga tuto na tapos ba?
mag-editing Lalo sila, yung ang galing. Yumayao, hindi nga ba, yung kay Chris Ay, Aquino noon. Ang dami na lang pinatay. At saka bakit nakukuha nilang dayain ng kanilang sarili, lalo na yung mga manonood na dumalaw si ganito, sumama sa dibing si ganito, hindi naman patay, di ba? Buhay na buhay. Alam mo, dapat dyan talaga magkaroon ng Dyan dapat mahigpit. Maging mahigpit talaga sa pagpapakalat ng fake news. Kaya nga Hinahayaan na nga tayo lahat para magkatrabaho, lahat kahit pwede sino. Sana man lang yung content na lang po, yun na lang po ang pag-aabalahan nating pare-pareho. Nung nakarang concert ni Sharon at ni Gabby, of course may participation na mahalaga si Casey. Kasama niya si Steve Michael. Yes. At si Casey po, kitang-kita naman natin, hindi po siya nagdadalang tao. At wala po nagbago sa kanyang itsura. Ganon pa rin siya. At hindi pa po sila kasal sa totoo lang. Pero bakit kinakaya nilang ibalita na nagpakasal daw po? At bago raw ikasal, nag-prenuptial pa. Ay, galing naman nila. Alam mo, ang galing talaga nung manunulat na ito. Grabe. Ang galing siya gumawa ng content, ano? Ano sa mga contents na napapanood mo ang fake news, yung natatandaan? Ay, lalo na yung isa, yung kay Celine Dion. Ay, Oo, di ba? Totoo yan. Galing sa hospital, nilalabas. Ay! Paano yun? Paano dun sa camera ka? Hindi kasi yung mga kasi, di ba, tinutulak, galing doon sa kwarto. Siyempre yung mga siguro yun, o mga kung ano, ay, Silen! Ay, Silen! Sabi daw, hi, Silen! Hi, Silen! Baka naman nabuhay si Silen. Baka vitamin C yan na. Celine. Sabi niya, we will miss you! Silen! Gumaganon sila. Grabe yung napanood kong gano'n. Kaya di ba tinanong kong asayo? Patay na ba? Buhay na buhay pero namayat talaga. Ako nga napadama dun kay Barry Gibe. O diba? Ay, oo nga. Akala ko totoong pumanaw na. 3 na panood ko na pumanaw na talaga. Nakakalungkot lang. Sana hindi na lumaganap yung mga itong mga fake news. Sana matigil na ito. Tama. Kasi marami naman tayong ibabalita na totoo. Bakit hindi na tayo mag-concentrate doon sa totoo? Pinakamaganda pa rin, totoo. Diba? Yung kay Chris, diba? Ay, oo, yung kay Chris. Paano yung kay James? Yung nakakatuwa, yung nakakaloka, yung kwento mong yun, yung bumaliktad-baliktad. Hindi. Talaga napanood ko yung vlog na yun. Saka iiyak daw ni James Yap dahil ginaakap nga niya yung yung kabaong. Bumaligtad yung ataol. Ganon. Grabe, no? Talagang inilibing ng buhay yung mga personalidad na buhay na buhay. Grabe sila magpakalat talaga ng mga fake news. Ikaw, di ba biktima ka rin? Alin yun? Ng fake news? Alin doon? Di ba yung sabi na kayong yung patay na daw kayo, di ba? Dead na kayo. Madalas naman akong mapabalita na patay na. Oo. Sabi nga na matatanda, pasalamat nga kayo, ganyan lang kasi pagka daw binabalitang patay, lalong hahaba ang buhay. Parang pag-prepare, yung parang ihanda mo na yung pansyon, kapag may nakahanda ng paglilibingan, lalong humahaba ang buhay. Diba? Pero nakakatakot yun para sa mga nagmamahal sa iyo. Hindi, ito nakakatawa. Merong nagsulat. Nakita daw ako sa isang bar. Na langong-lango daw ako. Umiinom ka? Oo daw. Gumagapang daw ako. Sa paggapang ko raw, yung palda ko daw nalilis, nakita raw yung underwear ko. Diba? Unang-una po, mga kachika, alam po ito ng buong mundo, lalo na ng mga anak ko at mga kaibigan ko. Virgin na virgin po ang lalamunan ko sa alak. Alam po nila yan. Orange ang iniinom yung juice na yan sa'yo. Iced tea. Ganyan. Pangalawa, meron na po ba sa inyo nakakitang ako'y nakadamit o nakapalda? Wala po. Never po ako nagsusuot niyan. Hindi po ako umiinom. Hindi ako nagsusuot ng palda. Kaya paano ako malililisan? Di ba? Kaya nga Alam mo? Ang tanong na, ba't hindi ka nga nagpapalda? Nung college ako, laging nakapantalon niya. Pencil cut yun, di ba? Pencil cut yun. Pero may nag-request ako na biyak yung gitna. Parang bloomer. Parang shorts. Kahit nung high school ako. Ganun ang ko. Mas komportable ako. Kasi para bang pag uminom ako, para bang natatakot ako na baka nga mamaya magwala ako. 'Di ba? Alam mo na nakakatakot. Oo nga. Ang dami ko nababalitaan na nasayaran lang ng agod de patarantay lalamunan, nagwala na. Ayoko 'yon. Pangalawa, yung damit naman, hindi ako komportableng nakadamit. Sa totoo lang. Siyempre mas maano talaga pagka nakapantalon, 'di ba? Kung saan ka komportable. Kasi hindi ka pwedeng umupo ng ganyan yung relax na upo mo nakakross. At hindi ako marunong umupo, naupong babae. Correct. Lagi po ako naka-D4.
Indian seat, di ba? Ganun ako. Ikaw, naging biktima ka na ba ng fake news? O fake nose? Grabe naman yung bawi mo sa akin. Grabe naman yung bawi mo sa akin. Sorry, anak ha. Alam naman na ng lahat di ba? Tama naman. Si Ali at saka si Jeto, umagalpak talaga. At namula ka. Oo nga. Ewan ko ba't naisip ko yun? Wala pa naman. Wala. Ang nakakatakot po sa ganitong fake news, aalalahanin po dapat nung gumagawa ng mga itong peking content, yung pong iginagawa ninyo ng maling balita, may mga anak, may magulang, may kamag-anak, may mga kaibigan. Paano kapag nalaman na namatay na ang kanilang kaibigan? Natural, apektado ang magulang, ang kapatid, ang anak. Correct. Di ba? Dapat hindi yung po iniisip nyo, hindi yung pagkita. Totoo yan. Kaya nakakaloka yung mga fake news na yan Ang daming fake news. Okay, sino ba kasi yan? Sino ba yan? Sino nga ba yan? Sino ba yan? Eto na po. Nako talaga, eto na ang mga talagang sino ba yan sa aming buhay. Maraming salamat sa suporta at pagmamahal kina Boy si Karagay, Marichu Formacion Espiritu, Tita Julie Paras, Jojo and Leslie Grace Advincula ng Hainan, China, and Mama Noemi, of course. Tito Abel and Tita Nene Ulanday, Prilly and Laramie Abrigo, Edilitada, huwag kayong ano-ano dyan. Dribble and Mama Lota, Yes, salamat po. Johnny Sebastian, Dan Clavecillas and Mama Sel. James Vincent Navarrete and Mama Dang, Of course, Direct Franny Zamora. John Anching Bautista Silverio, Let Ko Cabo, Ang rampadorang reyna po ng Sydney, of course, Catherine Amos. Cherry Bacos of EWB La America of Bangkok, and the most generous woman of all time, Dunya Lily Chua. Asa na? Ito ba, sasama pa ba? Wala nang jumo-join sa biyahe. Dito na lang jumo-join. Okay, isa lang pong special na pasasalamat mula sa amin tatlo at sa aming production staff kay Tito Henry and Let Ko Cabo. Talagang kayo ang laging nangunguna kapag malapit na ang Pasko. Inyo ang trono. Salamat sa pag-alala at pagmamahal. Maraming salamat sa inyo. Thank you. Thank you po. Diba walang tatalo sa kanila talaga? Ilang taon na, sobra. No? Okay. Sobrang advance. Oo. So, eto na nga. Ang bibida rito ay isa sa magkakapatid na mga magaganda. Ayan! So, eto pala siya. Maganda ba siya? Nako ha. Eto na nga, ang malaking question. Eto na pala, ang ugali pala nito. Dito na nagkakalabasan at dito na nakikita. Kasi kamakailan lang. No. Noon, chismis na ito siya na bakit ganun ang pakikitungo niya sa kanyang mga anak at lalong-lalo na sa ama ng kanyang mga anak. Hindi lang once, but twice. Ay, nagsalita din kasi yung isa. Ito na, Hindi rin nakikita yung anak. Hindi rin nakikita ang anak. Ito pa lang siste. Ito pa lang to si babae. Pero parang may pinanghahawakan sa kanyang mga anak. Siya nagdidikta. Parang ito yung basta meron siyang, parang siyang may hawak ng remote control ng isang telebisyon. Sunod-sunuran, diklik. Ay, correct. Kaya naman nakakalungkot isipin dahil na makikita ng mga nakapaligid sa kanila na ganun-ganun na lang kumilos ang mga bata kapag nandyan ang kanilang ina. Kahit yata sa mga kamag-anak, ganun ang ginagawa. Ganun din. Kaya yung mga anak niya, makikita mo, tahimik lang, smile. Hindi ito lumalakad para makipagchika-chikahan. Diba, usually pag party-party, mga reunion. Isang dugo Isang dugo kayo, dapat lumiga. Hello po, tita. Eto, hindi. Ang daming nakapansin. Bakit? Kung saan sila iniwan ng kanilang magulang, kung saan sila pumwesto, doon lang sila. Hindi sila lumalakad at kung ano-ano. Kaya yung mga bata, ganyan lang. Hindi man lang makapagbeso-beso sa kanilang tita. Tito? Na kung yung tita nila, yung tita nila talaga namang support sa kanila nung walang-wala pa sila. Pag nagsisi-CR ang girl. Eto na nga. Kapag nagsisi-CR daw tong ina ng mga anak, ng mga bata, sakalang maglalapitan itong mga anak sa mga tita-tita at mga tita-tito. Parang nakawala sa koral. Kahit napapansin nila yon, super pansin nila. Pag nandyan yung ina, sila lang magkapan. Pero pag umalis ang ina, pupunta sila sa gusto lang puntahan, makikipagbeso-beso. Pag alam nilang palapit na ang ina,
upo na naman. Babalik na naman Ay, sila. para silang mga nakakulyar, Oo, kaya marami nagsasabi, anong klaseng pagpapalaki ba ang ginagawa ng ina sa mga anak? Bakit gano'n na lang katitigas? Oo. Ang mga puso. Nagre-reach out na yung mga magulang no? Isang sipo lang pala yan, no? Correct. Agad, Tingin lang. Tingin lang, Ganun. So, ngayon, ang iniisip ng lahat, ang may problema talaga, itong si babae. Diba? Oo, kasi parang sunod-sunuran. Diba, iniisip natin, nakapag-aral naman sila, may sarili silang isip, pero hindi dun. Respeto at takot sa manggulang. Sobra. Ang nangingibabaw Parang sa hawak mga sa bata. leeg talaga. Ayan. Hindi makagalaw ng sarili nilang desisyon. Kailangan dikumpas ng nanay. May gagawin ka, gusto mo siyang kausapin? Ano sasabihin mo? O, diba? Kakausapin mo ba siya? Ano sasabihin mo sa kanya? Kailangan mo nang malaman niya kung bakit mo siya Ay, ganon. Anuhin mo nga yung tsura nitong actress na ito kumpara sa kanyang mga sisters. Alam mo itong actress na ito, sinasabi nila na ito na hanay ng magaganda. Pero may may tumalon. Anong tumalon? Naiiba siya. Naiba siya kasi hanay ng magaganda. Gumanon dun eh. Hindi siya kagandahan. Hindi siya kagandahan eh. Ganon. All beautiful, hindi pwede. Alam mo, makakatanggap ka na naman. Makakatanggap ka na naman ng sobre. Ang laman sa pina. Depende yan sa jury. Jury talaga. Depende sa jury. Kasi di ba yung pangalan niya ganon? Depende sa jury yan. Ayan bigay na bigay na. Bigay na bigay na. Sa bagay kasi ang kagandahan ay subjective, di ba? Totoo yan. Ang tunay na maganda, yung pati ang kalooban. Correct. Diba? Beautiful inside and out. Diba? Can you please sing a song for this stress? This is not my life! Anong kanta yun? This is my life. This is my life. Tomorrow, I don't give a damn for lost emotion. This is alam mo, yung kanta na yan, pag kinakanta ni Nora Honor, tumatayo ang lahat ng balahibo ko sa buong katawan. Iba yung Nora Honor pag kinantay This is my life. Nora pala yan. May napanood nga ako, ang napakaganda na. Ang lyrics at saka ang kanyang pronunciation. This is my life. Di ba ganun siya? Alam mo na, oo nga. Kaya nagdadalawang isip na tayo kung makakanta tayo. Pwede ba next time, Direct Tom, Ali, Jet, Marie, Mike, Michael, at Hazel, kami naman ang kakanta. Charot! Ay, nako, ano pa kasi dapat gawin? Nako, eto na, kumanta na rin po kayo. Charot! Ay, nako, mag-subscribe na po kayo, mag-like at mag-share, at pakisama na rin po ang Romel Chika Network. Marami pong At si Direk Beverly Verhel, mag-iingat ka palagi sa Toronto. Bumagsak na ang mga niebe, dobleng ingat na tayo. At samahan niyo ako sa pag-push ng bell na ito para Anong magkaroon. pag-push? Pag-push. Pag-click. 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 Alam mo? At samahan niyo ako sa pag-click ng bell na ito para magkaroon kayo ng notification, makatanggap kayo ng mga bagong videos ng SNN. Hindi supina. Hindi supina. At syempre, wala kayong dapat gawin kundi, please, don't skip. Sinalo mo na eh. Ang aming short, ito yung Showbiz Now na official TikTok. Supportahan nyo naman yun. Yes. Alam mo, isang pagbubukas ng kamalayan, tinan mo yung sinasabi ni Wendell na sana makatanggap kami ng inyong subscription, hindi sa pina. Yung mga bagay-bagay po na dumarating sa ating buhay. Oo, totoo po, nagawin natin ang lahat para maresolbahan natin, pero tawanan po natin ang problema. Yan. Yung tinatawag na stress, yan po ang unang papatay sa atin. Kaya naman, sa inyo pong lahat na sumusuporta sa amin, iwas po tayo sa stress. Iwas po tayo sa depresyon. Maniwala tayo na kaya nating gawa ng paraan ng mga problema. Diba naman? Correct. Tama? Yes. Maraming salamat po muli sa inyong lahat mga kapatid. Hanggang sa muli, dito lamang po sa inyong mahal na programa, pinagpapagura namin programa. At ito po ang Showbiz Now! Maraming salamat po.